tumakbo ulit bilang senador. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Magandang umaga po, Senator Ping, and welcome back sa ASPN. Ali, Pati, magandang umaga sa inyo, sa mga sumusubaybay, magandang umaga rin. Okay. Senator Ping, maraming salamat and welcome back to ASPN. Tama si Pat P, kayo po ay paborito namin. At ito pong putok ng balita na ngayon na hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA. At actually, I don't know if it was meant like a joke, a bad joke, or ito ay parang iba naman ang basa, veiled threat daw. Pero she assigned herself as the designated survivor. Kaya minarapat po naming tawagan kayo, Senator Ping. Dahil naaalala namin, nung kayo po ay senador, kayo po ay naghainan ng panukalang batas noong 2019, itong designated survivor bill. So balikan lang po natin kung ano yung lohika, the logic, the rationale behind that bill that you filed. So, Senator Ping, ano po ang nagtulak sa inyo noon na maghain ng panukalang batas regarding the designated survivor? Senator. Yeah. Katatapos ko lang yung series ng Designated Survivor sa Netflix. Yes. Napanood nyo rin pala kasi alalang-alala nyo. Oo, kasi very popular yun. Very popular. Pinagpupuyatan ko yan noon. Kaya nung natapos yung series, naging curious ako. Teka muna, meron pa sa Pilipinas na ganyan? So binasa ko yung ating saligang batas. Doon ko nalaman na yung palang line of succession, constitutional line of succession, nagtatapos doon sa Speaker of the House. So apat lang sila. Presidente, Vice Presidente, Senate President, tapos Speaker. So naalala ko ngayon, teka muna, kasosona lang noon actually, no? Dahil Agosto yun ang pinal ko, August 2019. Naisip ko, in the realm of possibilities, pwede mangyari yung nandun nga sa Designated Survivor na series na wipe out, no? Yeah. Lahat. Ano mangyayari sa atin kung halimbawang, God forbid, na nawala presidente, nawala ang vice presidente, nawala ang Senate President, nawala ang Speaker of the House, meron tayong leadership crisis. Actually, constitutional crisis. Kasi sino ngayon ang magiging acting president? Medyo magulo yun kasi baka mag-take over yung militar o kung sino man yung mag-grab ng power, medyo magulo tayo noon. So, nung binasa ko yung saligang batas at ganun nga, hanggang 4 lamang, na-inspire ako nung series na yon, yung Netflix series. So, ang version ng aking panukalang batas noon, sa halip na direct na doon sa designated survivor na i-assign, i-appoint ng Pangulo from the cabinet, among the cabinet members, hindi naman elected official yung cabinet member. So, ang aking panukalang batas, yung pinaka-senior na senador, in terms of years as a senator, yung service niya. At the time, natatandaan ko si Senator Drilon yun yung pinakamahabang taon na pinagsilbi bilang senador. And so forth and so on. Ngayon, kung na-wipe out din yung mga senador, walang naiwan kasi naandun lang sa SONA, halimbawa, yung pinaka-senior naman na member ng House of Representatives ang magiging automatically, magiging acting, hindi presidente, acting president. At pagka nawala pa rin lahat ng congressmen, doon napapasok yung designated survivor na cabinet member na i-appoint ng Pangulo, ito'y itatago sa isang sikretong lugar at hindi atin na SONA o anumang pagtitipon na kung saan nandun yung matataas na opisyales. So, pero pag acting, hindi ito yung forever na maghihintay ng susunod na halalan. Kasi kung halimbawang unang SONA pa lamang, na-wipe out na, napakahaba naman yung ipagsisilbi ng acting president na walang mandate. Correct. So, ang aking version sa aking bill, 90 days. No? Sa loob ng 70 araw, kailangan magkaroon ng halalan, special election, pagka presidente, vice-presidente, kung ano man yung mga nabakanting mga posisyon, pwede isama doon. But ang pinaka-importante, magkaroon ng halalan para sa presidente at saka vice-presidente. So magtatapos yung kanyang termino after 90 days after na mag-take over siya as acting president. So Senator Ping, correct me rin if I'm wrong, akala ko kasi kasama rin po sa line of succession po yung Chief Justice. Hindi po siya kasama? Kasi binanggit nyo lang po. Yun din ang akala ko kasi sinusundan
natin yung numero ng plaka eh. Correct. Number 5 yung, Oo. yung Chief Justice. Akala ko nga rin, Oo. yun ang line of succession. Hindi, talagang natatapos siya. Napuputol na siya hanggang sa Speaker of the House. After the Speaker, wala talagang... Kaya nga, hindi lang ito constitutional kung hindi requirement pa ng Constitution. Sa pagbabasa namin ng saligang batas, doon sa Article 7, nakasaad doon na inaatasan o nire-require ng 1987 Constitution ang Kongreso para magpasa ng batas para i-define kung sino yung magiging acting president in case na mawala nga yung 4 na pinakamatataas na opisyales, na elected officials ng ating bansa. At after the At 90 hindi lang days, yun, may meron pa doon election. sa Section 8, kasi Section 7 yun ng Article 7. Sa Section 8, sinasabi rin ng saligang batas sa Kongreso na, teka muna, bukod doon sa nasabi nyo na kung ano yung, kung paano pipili ng acting president, paano kung mamatay naman yung acting president? Kailangan, meron din tayong batas kung paano gagawin o kung paano ma-resolve yung leadership issue o crisis kung mamatay din yung acting president bago magkaroon ng eleksyon para sa susunod na yung tunay na presidente at vice-presidente. Pero Sa akin naman, yun nga, 90 days kailangan na magsisilbi. So ano Tapos elections, after 90 days po, Senator? I was On the 90th day, On the 90th after day. mag-take over yung acting president, kailangan magkaroon na ng halalan para stable yung ating leadership. Yeah. Hindi yung acting lang yung presidente sa loob ng napakahabang panahon na wala naman siyang mandato sa tao. Oo. Pero I was going to ask Senator Ping, no, ito po, hinahain nyo pa lang, no? Siyempre, hindi pa po ito na, it hasn't taken effect yet. But do you think po na by assigning a designated survivor po in terms of seniority, hindi po natin ho ba inaano na yung Chief Justice nga, kasi sabi nyo nga, akala nga rin natin, no, in terms of succession, kasama po yung Chief Justice, pero hindi pala. Is that something also that you would want to consider? Kasi at least yung Chief Justice mas unbiased. Kasi itong mga senador at saka yung mga kongresista, hinalal. So sa inyo po, mas gusto nyo po na hinalal kaysa sa isang tao po for 90 days para po mapaayos? What is your rationale why you prefer an elected official over somebody from the judiciary? Kasi elected ka may mandate maski pa paano. Pero alam mo, pagka may panukalang batas, dadaan naman ito sa mga public hearing, pagkatapos magkakaroon ng committee report, magkakaroon ng plenary debate, magkakaroon ng amendment. So sa amendments, pwede ipasok yung isama yung Chief Justice doon sa linya ng mga successors, constitutional successors. Wala namang problema doon. Ang kinahinatnan ng ating panukalang batas, kasi 2019 pa yun Yes. ang Kongreso noon, matapos naman ng June 30, 2022, kayang-kaya sana maipasa. Ang naging problema noon, ito'y na-refer sa Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws. Pero hindi gumalaw, hindi nagkaroon ng public hearing. Ewan ko kung bakit hindi naging interesado yung chairman ng komite. At natatandaan ko, nag-volunteer pa ako, tulad nung ginawa ko sa National ID, no, na ako yung author, ako na rin nag-sponsor. Kasi hindi gumagalaw sa komite. Naging masyadong busy noon, natatandaan ko yung chairman ng Committee on Justice na si Senator Gordon. Marami siyang mga sa Blue Ribbon na pagdinig. So hiniling ko sa kanya, sa isang caucus namin, kung pwedeng ako na lang yung maging subcommittee chairman at mag-sponsor at mag-defend ng bill. Pumayag naman siya. Itong sa designated survivor, ginawa ko rin yon. Sumulat ako kung pwedeng mag-assign na lang ng isang subcommittee para ituloy yung, o para magkaroon ng pagdinig, public hearings, at ako na rin ang mag-defend sa floor. Wala namang naging kasagutan. Ang mas masama pa, merong counterpart bill sa House. Ewan ko, for unknown reasons, withdraw niya yung kanyang House bill tungkol din sa designated survivor. So parang lalong nawala ng pag-asa kasi hindi ba ang panukalang batas kung walang counterpart, wala rin kahinatnan. May papasa namin ng third reading, kung wala namang counterpart sa House, hindi na magiging batas yun kasi wala namang, kasi bicameral tayo Correct. So walang kinahinatnan. Ngayon, narinig ko, itong Kongreso ngayon, mukhang naging interesado ulit sila. Meron silang mga panukalang batas, hindi ko alam yung version. Katunayan kahapon, na-inform ko nung dati kong staff na kay Senator Nancy ngayon, na kung nagpapaalam kung pwedeng i-refile yung aming bill tungkol sa designated survivor. Of course, ang sabi ko, sure, mas maganda nga dahil
alam mo, in the realm of possibilities, under extreme and exceptional circumstances, pwede mangyari talaga yung Correct. It's a yung possibility. ma-wipe out yung apat. Correct. So, Senator, it's unfortunate din na parang ang perception ng mga tumuligsa dito noon, nung ito inihain, na offshoot ito ng isang work of fiction, which is yun nga yung Kiefer Sutherland na series. But ang pinaguhugutan actually batas ng Estados Unidos. Hindi. Ang mas concern ako doon sa saligang batas natin. Oo. Na kung saan, mismong nire-require ng saligang batas natin, yung 1987 Constitution, Required in na the magpasa ng batas Constitution. ang Kongreso para maiwasan nga yung posibilidad Ng na power mawala vacuum. yung apat na pinakamataas na opisyales at magkaroon tayo ng crisis. So doon naman ang pigugutan ko. Although, ang nag-trigger talaga sa akin, naging curious ako, kung meron sa Estados Unidos, bakit hindi tayo kailangang maggawa rin ng batas? At natuklasan ko nga na meron pala talagang provision sa ating konstitusyon na hindi lang sinasabing pwede, kung inaatasan ang Kongreso na magpasa ng ganung batas, parang enabling law. Para rin niya sa political dynasty na nakalagay doon na nasa Constitution, bawal ang political dynasty, pero kailangan ng enabling law. Kung wala enabling law, hindi magiging batas, hindi ito mapapatupad. Oo. So Senator Ping, curious lang po ako, dahil nga sabi nyo, na-inspire po kayo dito no, nung pinagpuyatan nyo po yung series po na Designated Survivor. But aside from the US, is there any other country also that has something similar po to this? Kasi I am imagining na may mga State of the Nation, State of the Union addresses po talaga mga gobyerno. So talaga po yung posibilidad na ipasabog, lalo na ngayon, ang daming gulo po sa mundo natin, may posibilidad. Aside from the US, may alam rin ho ba kayo na gumawa na po ng designated survivor? Sorry, hindi na umabot yung research namin doon sa kung ano pa yung mga bansa na merong ganyang similar na batas. Kasi karamihan naman ng lalo sa Europe, parliament eh. So madali yung kanilang succession kasi di ba, yung mga members lang ng parliament ang pipili ng prime minister. Yung iba naman, dictatorship, yung Russia, North Korea. Kaya hindi na namin na pagkaabalahan na mag-research pa kung anong bansa. Ang concern lang namin ng mga staff ko, nasa saligang batas natin na nire-require ang Kongreso na magpasa ng batas. Oo nga, yun nga, nakita ko na, Senator, Article 7, Section 7 ng 1987 Constitution. Correct. Na dapat ang Kongreso ay magpasa nga ng enabling law. No? Dito, nagkaroon ng, in case of death, permanent disability, inability of the officials, yung apat na binanggit ninyo, ay hindi po maganap yung kanilang tungkulin. Ano po? So, Meron pang Section 8 yan. Meron pang isa, no? Na sinasabi, paano kung mamatay naman yung acting president? Natapos na tayo sa Section 7, na-comply na natin. May Section 8, paano kung mamatay naman yung acting president? Kailangan meron ding batas na ipasa ang Kongreso para magkaroon ng succession pa ulit. Kasi hindi natin masasabi. Halimbawa, ang pagka-take over ng acting president, kung sino man yon, may nangyari rin, naging incapacitated o kaya namatay, crisis din yon kasi walang kasunod pa. So sa Section 8 ng Article 7, meron din ganun dapat na gawin ng Kongreso. So, Senator, kanina binabalita namin kasi finally, nagsalita ng Korte Suprema, sila po ay naglabas na rin, nagsalita na rin, compelling itong Kongreso magpasa ng enabling law ng anti-political dynasty to define what a political dynasty is. So ito, sinasabi niya parang continuing violation ng mga ng members of the Congress for failing to pass an enabling law kasi rekisito nga po ito sa ating 1987 Constitution. So, ano po ang dahilan? Bakit sa tingin nyo? Kasi yung anti-political dynasty law, maliwanag they will not legislate against their self-interest. Pero ito, hindi po nila nakikita yung logic ng and this is required by the 1987 Constitution, Senator? Ako, nag-file din ako ng panukalang batas dyan. Dinefine ko kung ano yung political dynasty at para nga makakomple sa saligang batas, kailangan merong enabling law. Nakapag-file din ako ng batas tungkol dyan, I think
twice pa yata eh. Dalawang 2 congresses ako nag-file pero wala rin eh. Hindi talaga uusad eh. Okay. On Pero I another, think at least itong designated survivor, dapat umusad naman ito kasi wala namang self-interest na papasok. Walang vested interest na papasok dito eh. Makita lang Ang nila yung poprotektahan natin dito, importance. yung ating Line of succession. yung ating leadership. Kailangan merong continuity in case of a crisis na masama, yung extreme circumstances nga na tinatawag. Oo. Senator Ping, ikaw po ay na-designate bilang mediator, designated mediator dito po sa alitan po ni Senator Binay at saka ni Senator Alan Peter Cayetano. Narinig ko po ay lumapit na po si Senator Nancy po sa inyo. Ano po ang if I read it correctly, you said you were willing to mediate between the two. Ano na po ang development po dun sa alitan po ni Senator Binay at saka Senator Cayetano? Ang latest, kasi nagkaroon na ng quote-unquote na bayan doon sa public hearing. Even before that, noong sinabihan kami ni Senate President Chis, may dalawa ni Tito Sen, nag-lunch kami, nung uupo niya lamang bilang Senate President, bagong Senate President. Nabanggit niya sa amin yan, na yun nga na plano niya i-suspend at ipa-review yung Senate building. Noon pa lang, nagpunta sa opisina ko si Senator Binay at sabi niya baka pwede makapag-mediate ako sa kanilang dalawa ni Senator Alan para lang magkaroon ng smooth transition. So ginawa ko rin yun. Tinext ko si Senator Alan kung amenable siya na magkaroon ng pag-uusap only for the sake of smooth transition. Kasi ginawa ko rin yun nung pumalit si Senator Binay sa akin bilang chairman ng Committee on Accounts. Nagkaroon kami ng parang turnover at katunayan nga yung aking staff na in charge noon. Sabi ko, mas alam na nila yan kung pwede, i-absorb mo na lang. So ginawa naman niya yon. Unfortunately, hindi naman nangyari dito kaya nagkaroon ng ganyan. So the other day, I think, noong nagkaroon na ng public hearing na yon, tinext ko ulit si Senator Alan. Sabi ko, baka you're still willing to... Kasi noon, hindi naman niya sinabing ayaw niya eh. Sabi niya, ayusin natin yung schedule natin. At sige, payag ako na mag-usap tayong tatlo. Parang trialogue naming tatlo kasi kami yung tatlong naging Committee on Accounts chair. Yeah. So, mapat lamang, napag-usapan namin ano ba yung mga issues na kailangan i-resolve. Ano ba yung mga remedyo na dapat nating ipasok para smooth lang yung construction. Unfortunately, hindi nga nangyari hanggang inabot na overtake na ng events ng public hearing kung saan nagkaroon ng konting iringan. So nirenew ko yung call at sabi naman ni Senator Alan, sige, sabi ko, ang suggestion ko pa nga, kung gusto mo, hindi lang tayo yung tatlo, imbitahan ko si Tito Sen, sabihan mo rin si SP Chis, para 5 tayo nag-uusap. No? At payag naman siya, sabi niya, sige, tatawagan ko na ngayon si Senate President. At sinabihan ko na rin si Tito Sen, payag ka baka ako na tayo'y mamagitan. At least nandiyan kayong dalawa ni Senate President Chis, tapos nandiyan din ako, tapos nandiyan yung dalawa. Para lang wag na maging public. At ang sabi ko pa kay Senator Alan, saka kay Senator Nancy, sabi ko, sige, ako na yung mag-host, we'll make it very private. Yeah. Hanggang ngayon, wala pa namang feedback. Pero si Senator Nancy, nagsabi rin na kung pwedeng ituloy ko yung effort na magkaroon ng mediation, magkaroon ng pag-uusap. So wala pa namang feedback from the side of Senator Alan. So I'm still waiting. Susundutin ko lang yan. Senator Ping, tama ho ba na in-appoint po ni SP Chis po na si Senator Alan na maging chair? Kasi hindi ba niya rin na-consider na talagang yung faction po ng dalawa, yung family feud po nila, kasi talagang mas na-exacerbate because nga, di ba, may pinanggagalingan na po talaga eh. May hugot. May hugot eh. Do you think it was a wise move to put Senator Alan there? Ang pagiging chairperson ng committee sa Senate o sa House, ini-elect noong mga members, hindi ito ina-appoint ng, of course, sabihin na natin, huwag naman tayo maging hypocritical na may influence talaga yung Senate President kung sino yung mga magiging chairman ng Blue Ribbon, maski pa paano. Pero ini-elect talaga yon, hindi lahat sa lahat ng panahon nasusunod ang gusto ng Senate President. Kasi ini-elect yan sa floor eh. Katunayan,
parang hindi pa naka-organize kasi inabot na sila ng sinidya, ng recess. Ano? So pagbalik sa July 22, I think mag-organize na sila ng mga komite. So ngayon, maski merong mga chairpersons, wala pa namang mga members at hindi pa alam kung sino mga miyembro. So hindi talaga rin usad yung mga gawain ng mga komite. Although nagkakaroon na ng pagdinig ngayon kasi mukhang sa panahon ni Senate President Zubiri, pinayagan niya na parang motu proprio, maski walang referral, pwede na mag-imbestiga o mag-legislative inquiry yung mga komite. So nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagdinig maski walang referral. Kasi sa dating rules namin noon, nang bago ito in-amend, yung Blue Ribbon Committee lamang ang merong on its own, pwede magsagawa ng legislative inquiry in aid of legislation o investigation kahit walang referral. Sa tingin ko, dapat ibalik lang yung dating rules para hindi magulo. Kasi kung halimbawang walang referral, nag-imbestiga yung isang komite, i-claim niya na hindi, jurisdiction ko ito. Sabihin din ng isang komite, hindi, ako may jurisdiction. Magsasabay sila ngayon na magkakaroon ng public hearing. Mabuti kung mag-joint hearing sila. Kung halimbawang hindi magkasundo yung dalawang chairpersons, di ang gulo niyan. Hilong-talilong yung mga resource persons. Hindi maalam kung saan sila mag-a-attend. Senator, we have time for one last question. Sinabi niyo na nga na nakakalungkot, nalulungkot kayo na itong ngayong tinatayo na new Senate building ay simbolo na ng government abuse of public funds. Dahil nakita po natin yung mga komento, yan talaga ang paglalaanan ng kaban ng bayan. Itong waste ng public funds na talagang, syempre hindi mo naman pwedeng kabitan yan ng mga made in China na mga ceramic tiles. Dahil nga Senate building yan, you will opt for, di ba, yung maganda naman na marmol, maganda naman na granite, hindi ba? So ano po yung mensahe natin dun sa mga tumutuligsa na hindi dapat na, kasi nga, from 8.9 billion, naging 23 billion, and then now DPWH says, no, factoring in inflation, 2021 figures pa yung 23 billion na yan. So it could go as high as 27 billion. So ano po ang mensahe natin dun sa mga detractors na nagsasabi na, naku, ano lang yan, pag-aaksaya ng pera ng taong bayan? Senator. Isang daang taon na kasi pangarap ng Senado na magkaroon ng sariling bahay, sariling tahanan. Isipin mo, tayo lang yata sa buong mundo ang Senate na nagre-renta. At ang renta natin pataas ng pataas. Katunayan ngayon, parang kung totalin natin, pati yung parking space, nasa mga 400, 500 million na isang taon ang rental natin. So mag-self-liquidate naman yan. At hindi naman ito unusual kasi maski ibang parliament sa ibang parte ng mundo, tinuligsa rin yan. Yung Westminster, takot-takot na tuligsa rin yan nung ginagawa. Yung Budapest, yung parliament sa Hungary na ngayon, talaga iconic. Makita mo lang sa postcard, alam mo na Hungary yun. Yung Capitol Hill, makita mo lang sa postcard, alam mo na US Congress yun. Yung ganun ba? So, doon kami, nung pinaplano namin yan, 4 yung panuntunan eh. Dapat iconic, functional, secure, at saka green. Kasi papunta na tayo sa green eh. Yung mga Green buildings na talagang architecture. dapat requirement na yan eh. Yun ang 4 na panuntunan. Pagka meron ka mga panuntunan na gusto mong masunod, lalo yung iconic, hindi ka naman pwedeng talagang parang building na pangkaraniwan kasi iconic nga eh. So kaya nagkaroon ng design competition. At ang upa ngayon, yung huling narinig ko nga, nag-escalate kasi gawa ng after COVID na iba na yung hindi lang 10% per annum. Parang binigla na nila yung escalation. Ang mga landlord kasi dyan sa parking, SSS. Yung building, GSIS. Yung sa parking lang, yung huling dinig ko, pinacheck ko, magkano na ba yung upa sa parking? Dati kasi nung sinasagawa namin yung pagpaplano ng new Senate building, nasa 5 billion yung renta. No? A month? Ngayon daw, parang nung nag-escalate yung SSS kasi sabi niya, hindi, tumaas na yung real estate value ng lupa dyan sa tabi ng Senado. Kung kukwentahin pala per car, per vehicle, ang lumalabas 8,000 pesos per day ang upa. Kung i-per capita natin na parang kung isusuma total mo yung yung total, kasi parang 100 million na yata ngayon yung upa doon sa parking space na
at papagawa pa yon. Kasi parking ng mga employees yon at saka mga bisita. Siyempre, magano pa yan. At ang narinig ko nga, kung hindi ko nababalidate pa ito, kung ipapaayos yung parking na yun para maging maayos, gagastusan pa ng 300 million. So, parang sa akin lang, di ba mas practical na yung magkaroon ng sariling tahanan? After all, kaya nga, bagong Senado, isang siglo ang parang naging tema noong kinoconstruct yan. Kasi nga, 100 years na wala man na sariling bahay yung Senate. Pag bumibisita kami sa mga ibang parliament, sa mga exchange visit, yung IPU, International Parliamentary Union, tapos sila man dadalo sa atin, parang naliliit tayo na gano'n na itsura ng ating Senate offices. Ano? Samantalang yung sa kanila, pag pupunta kami, talaga namang mararangya at saka dignified. Hindi naman kailangan marangya. Yung 25 billion na yan, maski yung 23, pwede naman pababain yun. Na dignified pa rin ang itsura, masunod pa rin yung 4 na panuntunan. Hindi naman kailangan masyadong magarbo. Pero sana naman, pagbigyan naman na yung ating Senado, magkaroon ng sariling bahay, yun lang naman ang bottom line. Correct. Oo. I agree naman with you, Senator Ping. At sana nga talaga, ikaw po designated mediator para na nga itong mga bangayan na hindi na isa publiko Hindi, dahil actually, ang nakakahiya. No, it really cheapens the office of the Senate when you have two senators Ikaw ba, fighting like that. Patricia, ikaw ba ay designated candidate na sa Mayo? Sa Mayo, hindi. Gusto ko, bakit? Si Senator Ping. Si Senator Ping. Nakapag-decision ka na ba? Kasi the last time that we spoke with him, nakikiisa tayo, nananalangin. Next year. Ano to, Senator Ping? Pwede na ba po tayo mag-anunsyo, Senator Ping? Malayo pa October. October, malapit na yon. Magtatapat naman ako sa inyong dalawa pag... Masyado bang excited? Crunch time naman tinatawag di ba? Sige po, Senator Ping. Always a Basta pleasure. dito niyo una sa aming i-aanunsyo yan, Senator Ping, if and when. Kayo pa. Sige, salamat. Sige po. Maraming salamat po kay Senator Ping Lacson, ang ating paboritong senador na sana po ay makabalik po sa Senado sa susunod.